2005 para sa unang pamilya at administrasyon. Pagkakasangkot sa weteng, wiretapping, at sinasabing malawakang pandaraya sa eleksyon ang mga isyong ipinukol sa Pangulo. Lahat ng mga ito, pinag-ukulan ng pansin ng Senado. Naging mainit ang mga pangalan ni Sandra Cam at Boy Mayor, mga whistleblower sa weteng scandal noong 2005. Ng mga opisyales siguro. Si Wilfredo Boy Mayor, isinuwalat ang pagtanggap umano ni Congressman at Presidential son Mikey Arroyo at ng ilan pang lokal na opisyal sa Albay ng payola mula sa weteng. Hindi na basta-basta bumabiyahe o lumalabas ng bahay si Mayor, bunsod ng kanyang mga isinuwalat. Tulad ni Jun Lozada, ang binansagang star witness sa ZTE scandal, patuloy ring nangangamba para sa kanyang kaligtasan at pamilya si Mayor. Ang isa lang ang nag-fail doon, yung security. Akala ko, hanggang ngayon bibigyan pa kami ng security ng Senado. Binigla kami na inalisan ng Senate. Yun lang, doon ako nabigla. Yun ang hindi ko na-antisiparan. In case of a prosecution. Si Sandra Cam, isa pang whistleblower sa weteng scandal noon, hindi rin nalalayo ang sentimiento. Sa paglamig ng anomalyang kanilang isinuwalat, ang tila paglamig din ng suportang ibinibigay sa kanila ng gobyerno. What can I expect from this government? Na dapat ang magbibigay sa akin ng witness protection ay ang gobyerno. Pero ang gobyerno mismo, lalo itong DOJ Secretary, ang magpa-file ng kaso sa akin. So wala ako ng witness protection. We are not under any witness protection program. Ayaw man nilang magsisi sa kanilang paglabas sa publiko, pakiramdam nila, tila naging ningas kugol lang din ang pagdinig sa Senado. Nakutulong in, let's say, a year na na-stop ang weteng. Ngayon, balik na naman. Namamayagpag. And it's the same. The same people, the same gambling lords. Para sa kanila, walang naging malinaw na kinalabasan ang mga investigasyong isinagawa. The sworn affidavit of Mr. Barredo. Noong taong ding yon, isiniwalat ang fertilizer scam o ang paggamit daw ng pondo ng mga magsasaka para sa kampanya noong 2004 elections. Pangunahing sangkot dito si dating Agriculture Undersecretary Jokjok Balante. Pero hindi ito nakaharap sa Senado. Lumabas ng bansa at hanggang ngayon, hindi pa rin nakikita. Yung si Marites Aitona, sinabi sa iyo na meron siyang connection kay Mr. Yusek Bulante. Yes, sir. Kailan nangyari yan? Sa mga naturang investigasyon at pagdinig, tanging ang fertilizer scam lang ang nagkaroon ng final report sa Senado. Sa kanilang inilabas na committee report, napatunayang ginamit ni Bulante ang pondo ng mga magsasaka para sa kampanya ni Pangulong Arroyo. Pero tulad ng mga nakalipas na kontrobersya, wala ring naisagawang batas o resolusyon mula sa isyong ito. Ang Blue Ribbon Committee kasi meron pang isang kailangang gawin ito. I-recommend kung anong dapat ikaso at sino mga dapat kasuhan. No? And in that sense, marami ng mga kaso sa ombudsman ang nangyari dahil nga nagkaroon ng fact-finding or information gathering ang Senado at ang Kongreso. Yun ang sabi ni Mr. Mayor. Ngayon, ang sinasabi mo naman... Sa pagsasara ng 13th Congress, halos 800 pagdinig at meeting ang isinagawa ng Senado. Pero sa bilang na ito, wala pa sa kalahati ang inilabas na committee reports. Mas mababa rin ito sa mahigit 500 na inilabas na committee reports ng Senado noong 12th Congress. Ang madalas na naririnig na in aid of legislation o pagdinig para makatulong sa paggawa ng mga batas, hindi raw natutupad ng Senado. For the longest time talaga, wala akong nakikitang investigation in aid of legislation na may mga amendments sa existing batas or new laws na linabas sila, no, para to address these problems. Itinanggi naman ng ilang senador ang pananaw na ito. Ngayon, ako'y nagsampa ng panukalang batas na bigyan ng kapangyarihan ng Senado na magpatakbo ng sarili niyang
witness protection program. No? Itanggalin ang ilang mga sabihin na nating responsibilidad sa Department of Justice. Dahil nga, kung ang isang testigo ang kanyang inaakusahan ay ang first family o kaya malapit o ang Pangulo mismo, ang Department of Justice ang siyang nagpapatakbo ng Witness Protection Program. Ang Department of Justice Secretary, alter ego ng Pangulo. So, pwede ba yun? Mayroon. Tulad no, nag-file lang ako ng Whistleblower Act. Konektado ito rito dahil parating nabubugbog yung bugbog quote-unquote, yung mga lumalabas para magsiwalat ng katiwalian. Pero kung uusisain, wala raw malinaw na kinahantungan ang mga pagdinig sa Senado. Wala naman din kasi itong kapangyarihang alamin kung sino at kung paano paparusahan ang nagkasala. Unang-una, hindi pwedeng magbigay ng hatol ang isang kongreso dahil ang power niya lang sa pagkakandak ng investigation ay para lang makaguide sa kanya paano ang resolution yan, paano gagawan yan ng paraan para matigil itong mga katiwalian through a law, not a resolution. Wala siyang power mag-judge ng guilty or not guilty ang mga nasasangkot dyan. Dahil ang power na yan ay nasa judiciary, nasa mga korte natin. Isang tinitingala at iginagalang na institusyon ng Senado. Makapangyarihan, maimpluwensya, maingay. Sabi ko, Sana lang ang ingay ng kabi-kabilang investigasyon magkaroon ng malinaw at konkretong mga batas na magpapabuti rin sa buhay ng bawat Pilipino. Ako si Jigo Manikad at itong nakatala sa aking Reporter's Notebook. Guys, kayong ipasiyasat na issue balita, maaari kayong tumawag sa aming numerong 9827777 local 1424. Maaari rin po kayong mag-email sa Reporter's Notebook at gmainetwork.com. Para sa malalimang pagtingin sa mga issue at balita, samahan niyo po kami muli hanggang sa susunod na Martes. Ako si Maki Pulido. Ako si Jigo Manikad at ito ang Reporter's Notebook.